Stella POV. Pagkapasok ko sa aming kwarto, ay parang noon pa lamang ako nakahinga na maluwag. Pagkatapos ay hindi ko napigilang mapangiti at mapahawak sa aking dibdib dahil hanggang ngayon ay ang bilis pa rin ng tibok ng puso ko. Hindi ko tuloy maiwasang hindi maalalang nangyari. Flashback. Napayuko ako matapos akong halikan ni Mr. Carl. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko at kung paano to titingnan matapos ang nangyari sa pagitan namin. Lalo na't nararamdaman ko ngayon ang sobrang pag-iinit ng aking pisngi. Tanda na namumula ako. Is this really your first time? Tanong sa akin ni Mr. Carl na ikinatingin ko dito. Napansin ko agad ang pagkakangiti nito. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago confident na tumingin sa mga mata nito na halatang inaasar ako ngayon. Oo, and I'm proud of that. Sagot ko pa dito na umismid pa dito na ikinatawa naman ito ng mahina. And I'm so lucky to be your first kiss. Wika nito na ikinangiti ko naman bigla. Nawala lang ang pagkakangiti ko sa sumunod nitong sinabi. But you ruined our kissing scene. What the? Ganun ba hindi kagandang naging tugon ko sa halik nito? Eh ano naman sa'yo? Kawasa't hindi mo ako dyan hinahalikan eh. Mataray na sabi ko dito. Narinig ko naman tong tumawa ng mahina. Hey, I'm just being honest here. Don't be mad. Sabi pa nito, inirapan ko lang to. Now I know why there is white lies. So you want penny kiss from me? Seryosong tanong pa nito. Natahimik naman ako bigla. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Nakita ko ang pangiti nito. I always kiss you. Sabi nito na ikinagulat ko. Anong sinasabi nito? Ha? Kailan? Curious na tanong ko dito. Every time you are asleep. Sagot nito. Natigilan naman ako. Chansing ka pala ha? Nasabi ko na lang dito. Hindi ako makapaniwala na ginagawa pala nito yon. Napangiti ako. Natawa naman to ng mahina. Kaya hindi ko na rin napigilan ng aking sarili na tumawa. Natigil kami sa pagtawa at napatitig sa isa't isa. Napulunoklawi tuloy ako bigla. Natigilan ako nang yakapin na naman ako ni Mr. Carl. Lagi naman ako nitong niyayakap. Pero pakiramdam ko hindi pa rin ako sanay. Naramdaman ko ang paghaplos nito sa buhok ko. I'll do my best to be your good boyfriend. Bulong nito sa akin. Napangiti ako dahil doon. Naramdaman ko ang pagluwag ng yakap nito sa akin. Muli itong tumingin sa mga mata ko. Bakit? Kinakabahang tanong ko dito. Next time, I'll teach you how to kiss me back. Sagot nito na ikinanganga ko. Ngumiti lang to bago ginulong aking buhok at mabilis na binigyan ako ng smack kiss sa labi bago ito bumalik sa table nito at umupo sa swivel chair. End of flashback. Hindi ko alam na todo pigil pala ako sa nararamdaman ko kanina dahil parang ngayon lang ako nakahinga ng ayos. Nag-inhale exhale muna ako sa may pinto bago ako ngiti-ngiti na pumunta sa aking higaan at agad na humiga roon. Ngayon ko lang nalaman na may pagkapilyo din pala si Mr. Carl. Napangiti na lang ulit ako. Hey sleepyhead! Narinig kong wika ng isang boses habang nakukusot ko ang aking mga mata at nag-uunat ng mga braso. Humigab pa ako dahil medyo nakakaramdam pa ako ng antok. Narinig kong may tumawag ng mahina kaya bigla kong napamulat. Oh my God! Gulat na reaksyon ko nung makita ko si Mr. Carl sa may pinto habang nakasandal at naka-cross arms. Nakatingin to sa akin habang nakangiti. Napatingin ako sa kabuuan ng kwarto at noon ko napagtanto na ako na lang pala ang nandito. Nataranta ako bigla at napatayo sa higaan. Late na ako! Late na ako! Natatarantang paulit-ulit kong sinasabi habang naghahagip ng mga damit na isusuot. Slow down sweetheart! Wika ni Mr. Carl nung muntikan na akong madulas dahil sa pagmamadali.
Hindi ko na lang to pinansin at nagmamadali pa rin kumilos. Ngayon na ang last day namin dito at late pa ako. Ano bang ginagawa mo dito, Mr. Carl? Tanong ko dito habang kumukuha ng mga gamit. Sa hotel nga pala ako naka-assign ngayon. Staring at you. Sagot nito, pero hindi ko na to pinansin dahil natataranta na talaga ako. Nagmabandali na akong kumilos papunta sa CR para maligo saglit. Ayoko naman maging mabaho habang nagtatrabaho. Ang 20 minutes na dapat paliligo ko ay ginawa ko na lang na 10 minutes. Lumabas ako ng CR na nakabihis na. Nagulat pa ako dahil pagkalabas ko ay naabutan ko pang nakaupo sa gilid ng kama si Mr. Carl. Bakit nandito ka pa? Tanong ko dito habang nagsusuklay. Waiting for you. Sagot nito. Napabuntong hininga ako. Bakit ba ngayon pa naisipan ni Mr. Carl ang maglambing kung kailan nagmamadali ako? Tiningnan ko to saglit. Bakit naman? To invite you for breakfast. Sagot nito. Tiningnan ko saglit ang itsura ko sa salamin bago tumingin kay Mr. Carl. Maybe later. Sagot ko dito bago nagmamadaling lumakad palabas. Pero napatigil ako at saglit na tumingin kay Mr. Carl na nakaupo pa rin sa gilid ng kama at nakatingin sa akin. I love you, Stella. Sabi nito nang umiti pa ng bahagya sa akin. Napangiti din tuloy ako. 10 a.m. na at nararamdaman ko na sa mga oras nito ang pagkalam ng aking sikmura dahil hindi ko na nagawang kumain ng breakfast kanina sa sobrang pagmamadali. Nagalitan pa nga ako ng prof namin at hindi ko maiwasang hindi mainis kay Marigold dahil hindi man lang ako nito ang nagawang gisingin kanina. Hindi ko tuloy ito pinapansin ngayon. Napabuntong hininga ako. Naisipan ko na lang maglakad papunta sana sa restaurant para kumain muna since may break time naman kami. Napatigil ako sa paglalakad nang harangin ako ng isa kong kaklase. Stella? May naghahanap sa yung guest sa room 305. Sige, mauna na ako. Wika ng kaklase kong babae na agad umalis pagkasabi sa akin noon. Napabuntong hininga na lang ako at napairap. Napahawak na lang ako sa tiyan ko nung tumunog iyon. Napalabi ako at nagsimula na maglakad papunta sa room 305. Hindi ako pwede magreklamo dahil OJT ako at customer naman yon. Pagkarating ko sa 305, ay kumatok muna ako ng 3 beses bago pumasok. Nadatnan ko pang isang babae na medyo may kaedada na, pero sophisticated pa rin ang dating. May hawak pa tong teacup at naabutan ko pa tong iniinom yon. What can I do for you, ma'am? Magalang na tanong ko dito. Nakita kong inilapag nito ang teacup na hawak nito sa lamesa bago to tumingin sa akin at ngumiti. Please be seated. Sabi nito na itinuro pang katapat nitong upuan. Po? Kunot noong tanong ko dito at nagtataka. I said sit down. Ulit nito nang umiti pa, pero halata sa boses nito ang sarcasm. Napilitan na rin akong umupo sa tapat nito. Nakita ko na uminom ulit to ng tea bago ko muling initian na nagpakababigla sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Naiilang ako sa mga ngiti nito at pakiramdam ko ay napaka-misteryoso nito. Napalunok-laway ako at mukhang nahalata nito yon dahil narinig ko tong tumawa ng mahina. Are you afraid of me? Nakangiting tanong nito. Hindi naman po, ma'am. Pagsisinungaling ko. Hindi ko rin kasi maintindihan ng sarili ko kung bakit kinakabahan ako. I see. Usal nito bago uminom ng tea. Nanaig ang katahimikan sa pagitan namin ng ilang minuto. Nabasag lamang ang katahimikan nung inapag nito ang teacup sa mesa at tumunog ang baso. Nakaramdam ako ng tensyon. Ano bang meron? So, are you Stella Dizon? Po? Paano niyo po nalaman? Naguguluhang tanong ko dito. Napatingin pa ako dito. Ngumiti to sa akin. I'm Victoria Lee, Yuan's mother, and you are my son's friend, right?
Sabi nito na ikinukunot noo ko. Bakit akong kinakausap nito ngayon? Bakit pinagkakaabalahan ako makita ng mother ni Yuan? Anong meron? Ang dami kong gustong itanong, pero pinili ko na lang ang manahimik. Ayoko naman mag-feeling close. Napansin ko na tumawa na naman ng mahina ang nanay ni Yuan. I'm here to meet my son's friend and also to give you some advice. Sabi nito na para bang nahulaan ng mga iniisip ko. Advice po? Yes, Iha. Sagot nito na uminom ulit ng tea. Hindi na ako umimik at hinintay ko na lang na matapos tong uminom ng tea at kung ano pa ang sasabihin nito sa akin. Pagkalapag nito ng teacup, ay tumingin to sa akin at huminga na malalim bago nagsalita. Stop investigating, Iha. It may lead you in danger. Sabi nito na ikinagulat ko. Naguluhan ako sa sinabi nito. Ha? Reaksyon ko, pero hindi ko na pinansin ang nanay ni Yuan dahil tumayo na ito. Sinundan ko na lang to na nagtatakang tingin. Anong pinatitigil nito? Yung pagpapaimbestiga ko ba sa pagkamatay ng parents ko? Wala naman akong ibang pinaimbestigahan. At ano namang connection nito sa pagkamatay ng parents ko? Concern lang pa sa akin ang nanay ni Yuan? O ano? At bakit? Napabuntong hininga ko. Kakasimula ko palang mag-imbestiga sa pagkamatay ng parents ko. Lalo tuloy ako nagkaroon ng pakiramdam na malaman ang katotohanan. Pagkalabas ko ng room 305, ay hindi ko maiwasang isipin ang sinabi sa akin ng nanay ni Yuan. Ipinilig-pilig ko na lang ang aking ulo at huminga na malalim para maalis ang gumugulo sa aking isip. Alam ko naman na malalaman ko rin ang lahat. Napangiwi ako nung maramdaman ko ang pagkalam ng aking sikmura. Hay, gutom nga pala ako. Bulong ko sa sarili na napahawak pa sa tiyan ko. Nagsimula na ako maglakad. Nakatungo ako sa paglalakad, kaya nakagulatan pa kami nang makasalubong ko nung muntik na kami magkabunggo. Nagkatinginan kami ng kaklase ko na siya palang nabunggo ko. Sorry, paumanhin ko dito. Ngumiti naman to sa akin. Okay lang. Sorry din. By the way, pinapupunta ka pala ng isang guest sa room 301. Sige, good luck. Una na ako. Na naman? Ay, tumango na lang ako sa kaklase ko, kaya umalis na ito. Wala ba silang balak na pakainin ako? Naglakad na lang ako papunta sa room 301, kahit nalabag sa loob ko. At katulad kanina, ay kumatok muna ako ng 3 beses bago pumasok. Pagkapasok ko sa room 301, ay ang agad kong napansin ay ang mga pagkain na nakahanda ngayon sa naroong table. Natakam ako bigla. Tumingin muna ako saglit sa lalaking nakatalikod at nakatayo sa may bintana. Hindi ko na lang to binigyan ng sobrang atensyon at ibinalik ko na lang ang tingin sa mga pagkain. Gutom na talaga ako. What can I do for you, sir? Tanong ko sa lalaki kahit hindi ako dito nakatingin. Are you that hungry for you to unrecognize me? Natatawang tanong sa akin ng pamilyar na boses. Napatingin ako sa may bintana. Napansin ko bigla si Mr. Carl na nakaupo na ngayon sa isang single sofa. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. Sorry, Mr. Carl. Gutom na ako eh. Nahihiyang pag-amin ko dito. That's why I prepared foods for you. That's all yours. Sabi nito na itinuro pa ang kamay ang pagkain na nasa harap ko. Napangiti ako at para bang nagliwanag bigla ang paligid dahil sa sinabi nito. Talaga? Yes. Sagot nito. Kaya naman sabi ko kung umupo sa sofa na nakatapat sa mga pagkain. Kain na ako ha? Wika ko habang nakatutok ang paningin sa mga pagkain. Narinig ko pang tumawa ng mahina si Mr. Carl. Go on, sweetheart. Sagot naman ni Mr. Carl, kaya agad kong sinimulan ang pagkain. Mga ilang minuto na akong kumakain nung maramdaman ko ang pagtabi sa akin ni Mr. Carl sa sofa. Napatingin ako sa gawin nito habang kagat-kagat ko pa ang fried chicken na hawak ko.
Cool na nakadekwatrong upo lamang si Mr. Carl sa tabi ko habang seryosong nakatitig sa hawak nitong tablet. Ang gwapo talaga ng boyfriend ko kahit na seryoso. Napangiti ako. Gusto mo ba? Tanong ko dito na itinapat pa sa bibig nito ang fried chicken na hawak-hawak ko. Kunot noong tumingin sa akin si Mr. Carl. Nawala naman bigla ang pagkakangiti ko. Ayaw mo ba? Sige, sabi ko na lang at inalis na sa tapat ng labi nito ang fried chicken at kinagat yon. I prefer this, wika ni Mr. Carl. Nagulat ako nung hawakan nito ang pisngi ko para maiharap ako sa kanya. Natigilan ako nung bigyan ako nito ng smack kiss sa labi. Pagkatapos ako nitong nakawan ng halik, ay ibinalik nito ang atensyon sa hawak nitong tablet at nagpakabisi na ulit. Napangiti naman ako bigla sa ginawa nito. Ikaw ha? Kinikilig kong asar dito habang mahina tong sinisi ko sa tagiliran. What? Natatawang tanong naman nito sa akin. Wala. Sagot ko na lang na ibinalik ng atensyon sa pagkain habang napapangiti. Insane. Someone. Nakatingin ako sa bintana habang nag-iisip na malalim. Nararamdaman ko ngayon ang galit na kanina ko pang pinipigilan. Naramdaman ko ang pagbukas-sara ng pintuan at ang pagpasok ng mga tinawag kong tauhan. Ano pong ipapagawa niyo sa amin? Tanong ng isa kong tauhan. Humarap ako sa mga ito. I want her and him dead. Sagot ko sa mga ito. Alam na ng mga ito kung sinong aking mga tinutukoy. Napangiti ako. Masusunod po. Sagot ng mga ito na bahagya pang tumango sa akin. Umalis na kayo. Utos ko sa mga ito bago muling humarap sa may bintana. Naramdaman ko ang mga yabag ng aking mga tauhan na papalabas na ng aking silid. Huminga ako ng malalim. Both of you cannot find the truth. Bulong ko sa sarili. Hindi ako makakapayag na may makaalam ng nangyari. Hindi ako makakapayag na makulong at masayang ang lahat. At dito na po nagtatapos ang part 30 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!